Kumusta kayo mga dre? Ngayong araw ay isa na namang interesanteng paksa ang inyong matutunghayan sapagkat pinuntahan ko ang anak ni Raquel Saizon na si Ginoong Arnold. Si Raquel Saizon mga dre ay isa sa sikat na comic trio na Tatlong Itlog. Sila ang mga komedyante noong araw na minsang nagpatawa sa atin noong kasagsagan ng mga klasikong pelikulang Pinoy. Madalas kasama ang Tatlong Itlog na mga veteranong komedyante tulad nina Redford White, Katsupoy, Panchito, Pugak, at ang Comedy King Dolphy. Sa video na ito ay malalaman natin ang mapait na sinapit ng komedyanteng si Ginoong Raquel Saizon. Natyak kung kapupulutan natin ng aral. Pero bago yan ay huwag sanang kalimutang mag-subscribe dito sa Rai TV upang lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. O, subscribe na mga dre ha! Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Okay, magandang araw sa inyo mga dre. Nandito tayo sa Manila dahil binisita natin ang lehitimong miyembro ng Thunder Stuntman, ang anak ng Thunder Stuntman na si Arnold Saizon. Yan. Si Sir Arnold Saizon mga dre ay anak din ng isa sa binansagang comic trio na Tatlong Itlog. Walang iba kundi si Mr. Raquel Saizon. Yes. Sir, kwentuhan nyo naman kami. Kasi balita ko, isa kayo sa mga original na Thunder Stuntman. Actually, ang original yung tatay ko. Okay. Ano? Yung tatay ko nung una, stage player. Mga nagpapatawa yan sa entablado. Ano pa yan, since 70s. Na sa entablado sila, yung mga nagpapatawa kapag may fiesta. Okay. Parang sila Raycard Duets, gano'n, Pork Chop. Opo. Yan, mga kasama yan ni Redford White, Katsupoy. Then, nung mga 1980s, doon sila nagkaroon na sila ng sariling pelikula. Na sila na yung bida. Bida na, no? Oo, naging bida na. Doon na nagkaroon sila ng pangalan. Actually, nagbigay sa kanila ng pangalan si Dolphy. Okay. Tatlong Itlog. Kasi pag nagsushooting yung tatay ko, silang tatlo kumakanta. Tapos nagpapatawa. Mahilig sa ganong eksena si Dolphy. Oo. Kahit si APJ, kilalang kilala yung tatay ko. Silang tatlo, kilalang kilala sila. Kasi yun nga, pag nasa shooting sila, lagi nagpapatawa yung tatay ko eh. So, yun yun. Pero naalala ko noon, nung hindi pa kasikatan ng tatay ko, mahirap lang kami. Talagang, ang tinitira namin, natatandaan ko, ang dingding namin, sako eh. Sako. Saan kayo dito, sir? Diyan sa may Chantos. Puro, kung tawagin nga, Squammy. Nung panahon, pero ngayon hindi na. Hindi na Squammy yung tawag dyan. Medyo social yan na konti. Dahil sementado na. Ang CR namin sa labas. Makikita mo estero. Doon lang ako dumudumi sa may tulay eh. Pag may tumawid, may isang insidente, nalaglag ako kasi yumugyug yung tulay eh. Yung tatay ko nagtakbo. Diba? Siyempre, stuntman eh, para shooting. Naalala niyong humble beginnings noon? Nag-umpisa yung tatay niya talagang mahirap lang ang buhay ninyo? Kakaibigan niya kasi mga stuntman sila eh. Okay. Hanggang dati sila sa SOS. Nga sa naging, Thunder. Naging Thunder sila. Yun yung pagkakaalala ko. Pagkatapos yun nga, dahil na pagiging stuntman sila, nakapag-shooting sila, nakasalamuhan nila si Dolphy, si APJ. So yun yung pagpapatawa nila, yun yung naging key para makilala sila. Natural pala. Yes, natural yun. Talaga, tsaka yung tatay ko, talagang napakabait kasi lalo na pagka nakita ko sa tatay ko, namana ko sa kanya yung oras. Sabi niya, kung importante sa yung isang tao, nire-respeto mo siya, respeto mo yung oras niya. Kasi tayong Pilipino, di ba? Makita tayo, 1:30, Filipino time, American time. Kasi tayo, pag sinabi mo alas 12, magbibihis pa lang yan. Yes. Pag tinext mo, on the way na. Ayun, nasa bahay pa lang yan. Pero tatay ko, hindi. Nakita ko talaga yun ang pinamana sa akin ng tatay ko. Yung kalagahan ng oras talaga. Buti na lang, di tayo late. Kaya nga, napaka-advance nyo eh. So, ayan you are showing your respect to me. Siyempre po. Kasi mga abala na nga kami. Yes, tama. Hindi naman ito abala. Actually, yun nga, yung nakita ko sa tatay ko. Tsaka, sabi ko nga sa'yo, napakahirap namin. Dumating yung nakita ko sa tatay ko na, tayo, walang saing. Walang isasaing. Sandali, pupunta yun ng blood bank. Mabibenta ng dugo.
Nung una, usong-uso yun eh. Opo. Pagka ano, kadalasan, alam mo yung buhay stuntman eh. Hindi naman niya regular eh. Yes, totoo yan. Totoo sinasabi ni sir. Mga isang linggo, 2 linggo, sabi nung ano doon sa Bloodback, kakukuha mo lang nakaraan Ito ka na naman. wala pang shooting eh. Kaya talagang nakita ko yung tatay ko talagang gumagawa siya ng paraan. Ay, Talagang, para ano, kasi mahirap ang buhay noon eh. Dumating pala sa point ng gano'n. Yes, talaga. Dumating pa sa point na dahil stuntman yung tatay ko, pupuntahin sa kalsada dyan, sa Chantos. Opo. Pag may dadaan, yung nakikita natin ngayong modus sa YouTube, yung nagpapasagasa, ginagawa na ng tatay ko yun. Seryoso ba? Yes. Sila mga siga, mga stuntman, malalaki katawan eh. Kaya nilang magpabangga. Oo, kaya nila magbabangga. So, bago lumabas yung tao, lumalabas na may mga malalaki katawan. Binangga mo, magkano po ba? Pabayaran ko na po. So, yun, totoo yun. Oo, nakita ko talaga na, Dahil sa hirap. sabi ko, luma na yung storya na yan. Panahon pa ng tatay ko, patawarin ng Diyos yung tatay ko, nasa kabilang buhay na. Naikwento lang naikwento lang natin dahil sa hirap ng buhay nagagawa niya to para sa pamilya, di ba? Yes, insan talaga dumadating sa time, no? Na isang nagiging choice natin mali eh. Di ba? Pero kailangan mabuhay ng pamilya natin. Wala tayong choice. Kumbaga, kapit sa patalim. Di ba? Doon ko nakita sa tatay ko, alam kong iniisip niya mong mali yun. Opo, Di ba? Siyempre. Pero ito lang yung way ko eh. Wala na akong choice. Di ba? Siguro, nakikita ko, lahat ng utangan niya ng time yan, wala. Ay di gagawa ka ng paraan para magkameron. So yun. Sumulat kayo doon sa... Umulat ako doon sa kahirapan namin. Ilan taong po nito, sir? Siguro, 7-8 pa lang ako eh. Alam ko na yan. Oo, kasi Okay. maliit pa lang ako. Kami na naghuhugas, plancha, lahat. Wala kami katulong kasi nga wala eh. Opo. So yun, talaga nakita ko yung paghirap ng tatay ko. Then 80s, Apo. doon na nga, medyo sumikat na yung tatay ko. Nagkaroon na sila ng sariling pelikula. Gumawa sila ng pelikula ni Katchupoy. Yung Pretty Boy Chaplin. Unang-unang movie po nila yon. Oo, yun. Nila Katchupoy. Pretty Boy Chaplin. Tapos yung He-Man. Alam mo. Swak. Soldier. Marami pa pelikula na naging rin sila, parang backup ng mga artista, Tito Vic and Joey, mga comedy. Opo. Sino tumulong sa kanila para makapunta sa mainstream, sir? Nung makapag-shooting sila kay APJ tsaka kay Dolphy, lagi sila nagpapato. So, napansin sila. Okay. Isipin mo, Dolphy King, mapatawa mo. Di ba? FPJ So, tuwan-tuwa sa kanya, oo. Kaya, ginawa silang pangalan ng 3 itlog. Okay. Kaya, yun, doon sila nag-umpisa. Nung time na yun, sir, nung nakita nyo, sunod-sunod nung project ng inyong tatay, kumusta na naman ang naging buhay nyo nun? Siyempre, ibang-iba na kumpara nung nag-uumpisa pa lang. Iba na. Siyempre, may kotse na kami. Wow. Kaya lang yung tinutulak palagi. Kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod ng tatay ko noon. Nag-uumpisa pa lang siya. Naranasan namin, no? Nakita ko yung tatay ko talagang sa showbiz din. Napakaganda na showbiz, no? Kung mo, pero meron ding downside. Alam mo, yung kasikatan, minsan malaki epekto sa buhay natin yan. Pag masyado kang, doon ko nakita yung tatay ko, naging siya sa kasikatan. Kaya maraming babae. Naging babae rin yung tatay ko. Nasaksi ako talaga, lagi sila nag-away ng nanay ko eh. Kung nagpadala ka, no? Parang ganun. Nagpadala ka sa kasikatan mo. Kasi pagka sa pelikula ka, iba ang dating eh. Apo. Diba? Iba ang dating. Yung kasi kahit hindi ka sikat na sikat, tsaka yung pera, pag nagkakapera ka na, nagbabago ang tao. Okay. Kailan nga po siya, sir, pumanaw, no? 90s na, di ba? 97, 97 November. Kumusta siya nun, sir? Nagkasakit po ba siya? Bali, 1986, 86. 90. Napunta kasi sila sa Japan eh. Silang 3. Nag-show sila. Hindi sila nag-show as construction yung kanilang naging trabaho doon. Pero tatlong itlog na sila. Tatlong itlog na sila, gano'n, 90s. Okay, nag-construction sila. Nag-construction sila. Kasi malaki ang malaki ang offer. Japan. Pero TNT sila doon. Oo, kaya lang napauwi yung tatay ko dahil ang pasok nila doon illegal eh.
Opo. So, pauwi siya rito. Then, diabetic yung tatay ko eh. Nagkasakit. So, bumagsak yung katawan niya. Pero, nakapag-shooting pa siya ulit dito eh. Kay PJ, nakalabas pa siya eh. Oo. Pero pahit na yung tatay ko noon. Oh, tapos nung naputulan siya ng paa Dahil sa... sa diabetes. So, yung time na yun, parang naging hopeless na yung kanyang... nawala na siya ng pag-asa. Yes. Ang ano niya, kinamatay nun talaga suicide. Ayun. Nilaslas niya yung sarili niya. Hindi ko. Oo. Hindi ko alam yun Bigla. yun yung ginawa ng tatay ko. Actually, nakakasamaan pa kami ng loob nung mawala yun eh. Dahil nga hindi kami magkasundo, kasi pinapagalitan ko lagi yung anak ko. Yung anak ko lagi niya pinabibili ng soft drinks, ice cream. Okay. So nagagalit siya. Pag pinagagalitan ko yung anak ko, siyempre, yun yung way para umiksi yung buhay mo eh. Para iwasan mo yun, medyo hahaba yung buhay mo. So parang hindi siya natuwa. Tsaka lalo na, nandun na lang siya sa isang sulok ng bahay namin dyan. Opo. Nakaupo na lang siya, di na siya makalabas. Oo. Sobrang depressed siya. Okay. Oo, hindi niya matanggap. Siyempre, yung kasikatan ng ano niya, hinahanap niya eh. Di ba? Tapos, nakita niya yung buhay niya biglang ganon. So, hindi niya natanggap. Nasaan siya nung? Sa kwarto niya, sir? Oo, sa kwarto niya. Nagulat na lang ako nung tinatakbo ng kuya ko sa ospital. Tinakbo na sa Oo, tapos yun na. Tuloy-tuloy na yon. Eh, alam naman, pag diabetic, bawal magkasugat eh. Opo. Pero, hindi naman siya namatay kagad nun, sir. Tumagal pa. Tumagal pa ng 2 buwan yun sa ospital. Oo. Parang hanggang sa sinabi niya ng doktor, aparato na lang yung gumagana. Okay. Oo, kasi bigla siya lubobo eh. Tapos nagtutubig siya. So, parang nag-decide na kayo. Oo. Yan yung nanay ko, oo. Pero yung dalawang itlog, Yung dalawa, naiwan sila doon. ang alam ko, yung isa na lang ang buhay eh. Yung nagduduling-dulingan si Kuya Boyet Argame. Boy. Oo, buhay pa. Nakapag-asawa siya ng Japonesa eh. Okay, dahil nung nag-Japan siya. Oo, nung nag-Japan siya, nakakilala siya ng Okay. Japonesa. Yung isa, yumao na rin. Oo, magkasama sila ng tatay ko ngayon. Medyo revealing yung kwento niyo, sir. Gulat. Oo. And then, doon naman sa akin naman, paano ko naging stuntman. Kasi nakita ko yung tatay ko eh, parang lahat ng puntahan namin, tatlong itlog, parang kilala yung tatay ko. Siyempre parang ako, bata na attract. No, tapos nakikita ko yung tatay ko pag nag-ensayo, ang galing eh. Siya yung isa sa pinakamagaling sa Thunder. Okay. Yung tatay ko. Yung kotse, Opo. nilalagpasan niya yan, tinatumblingan niya yan. Oo, ganun ka, kahit tanongin mo yung mga naunang Thunder, magaling yung tatay ko, isa siya sa magaling. Okay. So kaya, siyempre, humanga ako. Kaya, 14 years old, nag-ensayo na ako. Tingnan nyo kayo. Oo, nag-ensayo na ako. Unang ensayo ko, nahulog ako sa baras. Ito, putol yung buto sa loob, dalawa. First ensayo nyo pa lang? Una pa lang. Okay. Pero pagtapos nung gumaling, diretso ulit. Tinuloy nyo pa rin? Yes, tuloy pa rin kasi andun yung desire ko eh. Correct. Andun yung gusto mo talaga, kahit na masaktan ka, di ba, itutuloy mo pa rin. Hanggang nakapag-pelikula na ako, 86 na eh. Yung matatalim na pangil sa gubat. Kay Dan Alvaro. Oo, pero nung maliit pa ako, ang kwento ng tatay ko, nasama na rin ako sa pelikula, Sanggol. Naisama na kayo? Oo, naisama na ako ng tatay ko. Then, yun na nga, nung naging stuntman na ako, 86 na, paano-ano pa lang yung labas ko, medyo madalang pa. Opo. And then yung mga 90s na, dahil sa tagal ng pag-iensayo ko, na-master ko na yung mga stunt. Opo. Oo. Hulog sa hagdan, lusot sa lamin. So yun na, pagdating ng mga 90s, dumodouble na ako sa mga international na artista. Kasi nung panahon na yon, may mga pumunta dito, mga Japanese, mga Australian, American. Oo nga daw po. So yun, dumodouble ako doon. Kaya ako, wala masyadong exposure kasi dumodouble ako eh. So hindi mo ako makikita. Dito sa Tagalog movies, action movies, ano yung mga memorable nyo na eksena at saka movie ko? Marami. Yung dumobol ako kay Tonton Gutierrez. Bali, yun eh. Yung building niya, 4th floor, ganyan. Kayo pala ni Sir Robert yun. Kay paring Robert. Ang ginawa kasi ni paring Robert, pumunta niya sa baba, titignan niya.
At pupunta siya sa taas, Titingnan niya. titingnan naman niya pababa. Sabi ko, ninervous itong taong to. Wala nang ginawa kung titignan yung uhulugan niya. Bandang uli, pare, ikaw na nga tumira. Eh kasi ang bagsak patalikod eh. Opo. Hindi mo nakikita yung babagsakan mo. Gano'n nga kataas yun, sir? I-estimate nyo. Mga ilang palapag yun? Yung third, yung pinakatuktok, so parang paanong port. Okay. Paanong port. Itong building namin ito, Opo. ganyan kataas. Hindi lang siguro, parang yan. Ganyan, fourth floor na bali. Patalikod ka ba, bagsak? Ako, style ko kasi pagkatatalon ako ng building, kukuha lang ako ng piso, babato ko yun. Kung ilang seconds yun, ang bawa, 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds. Ang usapan namin, 20 mil. Oh, saan ka pa? 20 mil, 5 seconds. Oh, talo na, ready mo na yung camera. Galing na yung Ganon. Kasi kung titignan mo yun, ninervyusin ka. Hindi nyo iniisip yung kung gaano kadelikado. Pagka nandun ka sa taas, tatlo naman pupuntahan mo eh. Sementeryo, ospital, manghihilot. Ilang pupuntahan mo doon. Pero since inaral ko na yon, andun na yung takot. Pero yun nga, andun yung ano eh, yung mindset mo na 20,000, 5 seconds, saka kukuha. Di ba? Yung takot wala yan. Basta ako, sinisafety ko, bago ko gagawin yung isang stunt, tinitignan ko muna yung perimeter. Okay. Marami kasi nadidisgrasya, hindi nila tinitignan. May pako ba dyan? I-consider mo yun. Diba? I-consider mo yung paligid mo sa kababagsak. Yes. Lalo na pag lumulusot ka sa lamin. Maraming nadidisgrasya sa amin. Lulusot, may technique kasi yan eh. Lulusot. Pag lusot niya, tumba agad. Hindi pwede. Pag lusot mo kasi sa salamin, yung salamin mo, andyan lang sa babagsakan mo din. May nakatayo. Yun nga. Kaya nung tumayo yung kasama namin, tusok yung puwet. Agoy! So may technique ka lang, pagbagsak mo, mga 3 step away ka muna bago ka bumagsak talaga. Iiwasan mo pa yung mga... Yes, hayaan mo muna yung salamin ng bumagsak. Kasi pag sabay kayo, tatayo yon, tsak mo siya higaan, paano ko sa likod. Mahirap talaga yung aming buhay, hindi ganun kadali. Talagang Buwis buhay. buwis buhay talaga. Literal, sir, no? Literal. Ilang beses ako umuwi ng nakasemento eh. Ito, ilang beses na to. Diyan nagtataka yung tao, sir, na hindi nila alam, lalo na yung mga followers natin na hindi naman stuntman, walang idea kung ano yung buhay ng mga stuntman. Sir, bakit kapag nagkaka-fracture kayo, bumabalik pa rin kayo? Ano nagdadrive sa inyo? Yun lang yung pinagkakitaan namin eh. Kasi wala ka naman makikitang stuntman na mataas ang pinag-aralan eh. Sa atin. Diba? Bakit mo itataya yung buhay mo? Kasi karamihan sa mga stuntman na iba, mga tambay lang talaga yan. Pero hindi lahat Yung iba talaga, merong trabaho. Pero yung iba kasi, yung mga nauna na, nakapagtayo na sila ng pangalan, may presyo na sila. Diba? Pero ikaw naman pagbago ka, andun yung ano eh, iba yung ano, inisip mo yung kasikatan. Iba kasi pag napapanood mo yung sarili mo sa sine, iba yun. Yun na nagmo-motivate sa inyo. Oo, yun na nagmo-motivate. Oo. Pero kung sasabihin mo, stuntman, gagawin mo hanap buhay, huwag mo na ituloy. Okay. Kasi, malinaw yan huwag mo na ituloy kung gusto mo lang gawing hanap buhay yun. Kasi, magiging kawawa lang kayo. Kasi, lalo sa dito sa Pilipinas. Actually, narinig ko nga kay paring Robert ngayon, maganda naman na yung medyo nag-improve na yung presyo ng stuntman ngayon. Kasi kami noon, gagawa ka ng stunt, mag-iispadahan pa kayo, meaning magtatawaran pa kayo. Okay, magtawaran na kayo. Okay, call. Pag talon mo, nakatalong ka na, magtatawaran pa kayo ulit. Nakatalong ka na. Nakatalong ka na. Wala ka na choice kundi sumunod doon sa tawad niya. Ganun talaga dati, sir. Yes, ganun talaga. At saka, ang mahirap noon, pudpud na yung chinelas mo, hindi ka pa nakakasingil eh. Totoo yun. Ilang beses ko lang narinig dyan. Marami na. Siguro, alam na kung anong production yun. Opo. Pero, kung tatanungin mo naman kung ano yung production na talagang masaya ka pag nag-shooting ka, Ayan, sir. FPJ. Wow, ayan. Oo, totoo yun. Kasi, FPJ tayo, kwento ang FPJ. oo. Pagka si FPJ, nag-shooting ka, halimbawa, anong araw ngayon? Linggo. Pwede ka naman ako dun sa inutangan mo, Biyernes, bayad yan. Talagang ano, no? Yes, Biyernes ng gabi, bayad yan. Sigurado ka na, no? Hindi ka mapapaya sa inutangan mo. Walang mintis yan. Walang mintis yan. Oo. Kaya, tsaka, pag FPJ, gustong-gusto ko doon umistan. Bakit, sir? Bakit, sir?
Hindi siya masyadong walang masyadong tawaran. Lalo pag alam ni EPJ na delikado yung gagawin mo. Hindi natin pag-uusapan masyado yung presyo. Oo. Kaya pala. Basta ang alam niya, delikado yan. Minsan nga, ang presyo ko, ganito lang Gagawin niya pa double Wala, hindi. Yung gagawin ko, ganyan lang. Parang nakapikit lang ako. Kahit nakapikit ako, kaya kong gawin. Hindi, double yan. Dinodoble niya? Oo, Pero dinodoble hindi niya. kayo nagde-demand nun, sir, ha? Talagang Hindi, siya. nagkukusa. Siya talaga, oo. Siyempre, alam ka naman tanggihan mo, dinouble na yung bayad. So, walang issue yung talent fee. Ay, wala pong issue sa kanya. Walang issue sa kanya. Anong movie po, sir? Kung mga naging Pitong, nakikilangan nyo? Pitong Gatang, Eseng ng Tondo, Probinsyano, oo, yung unang probinsyano, hindi. Oh, Marami na, tsaka maging sino ka man. blockbuster, sir. Oo. Sir, kumusta naman si Sir Jimmy Reyes, sir, bilang Sir Jimmy, yung aming presidente, malaki utang na loob namin doon dahil unang-una, hindi ako makakasama sa pelikula. Tsaka hindi ako matututo. Actually, isa yun sa personal na nagturo sa akin. personal, sir? Yes, personal talaga. Kasi kaibigan, kumpare ng tatay ko yan Apo. Kaya talagang, hindi naman sa hindi rin siya nahirapan magturo sa amin. Dahil nga yung tatay ko, di ba? Okay. Maliit pa lang kami, binabalibag na kami. Maniwala ka kung nakakausap mo yung mga kasama ng tatay ko. Ayan yung bintana. Pagka makulit kami, ganyan kalaki, i-tsa kami doon sa bintana. Seryoso ba? Seryoso yun. Kahit tanongin mo yung mga naunang stuntman sa amin, alam nila yan. Oo, kaya... Bata pa lang. Bata pa lang. Batak na, sir. Batak na kami. Pag maingay ka, sabit ka na sa pako. Yan talaga. Sir Jimmy, strict to ba? Pagdating sa ensayo, siyempre naman, Professional. Professional. Lalo pag sa shooting, on time. Pag sinabing alas 7, dapat andun ka na. Ay, sir, maalaga sa tao. Sabi niyo nga po kasi kanina, parang hindi mahirap dumepende sa pagiging stuntman kung hanap buhay yung hanap mo, sir. Oo. Parang ganun. Paano kayo nag-switch na parang, oy, ano lang to, kailangan, hobby ko lang to, passion ko lang to, kailangan kumuha din ako ng ibang trabaho Oo. na magsusustain para sa pamilya ko. Oo. Kailan dumating yung point na ngayon, nung bumababa na ba yung pelikula? Hindi pa. Nung yung point na yun na nakita ko nga, hindi pwedeng na panghabang buhay, hindi pwedeng maasahan. So, nag-drive ako ng tricycle. So, para may kayod habang nag-aantay ka. Correct. No, nag-decide ako natuto ako mag-drive. Kumuha ko lisensya. And then later on, nakapag-drive ako ng taxi. So, yun na. So, pang-ano ko na. Kaya lang ako huminto kasi nauso na nga yung DVD. Di ba? Bago palabas sa sine, napanood na ng tao. Correct. So, kahit sa EPJ noon, sa isang taon, isa na lang ginagawa niya Kasi 90s doon na, na... 90s no? 90s na yan. Mahina na. Humina na yung pelikula. Kasi napipirata na Correct. Lalo ngayon, kita mo, napapansin mo, konti na lang Dahil ngayon naman, digital naman yung pagpapirate. Kaya takot na gumawa yung Tsaka napakamahal ng budget. Pero lumalabas-labas pa rin kayo as bilang stuntman. Kinukuhan, minsan sinasama ko ni partner, but yun nga sabi ko, Mapo. 1 linggo. Hindi ako pwede. Okay. Kasi regular na ako sa trabaho ko Mahirap naman yung 1 linggo kapag balik mo, wala ka ng trabaho. Siyempre. Kasi dito na tayo sa regular. Kasi malapit na rin ako mag-60. Sasayang pa yung retirement. Diba? Sumasama na ako sa kanila, jamming. Sige, sabi ko, kung merong uwian, Pwede. pwede ako. Kaya pa, no? Kaya pa. Pero kung Sabado hanggang Linggo, kaya pa. Lock-in, mga ganon. Oo. Pwede. Hindi pwede. Trabaho kasi ngayon, driver ako sa isang kumpanya. Pinag-drive ko yung mga executive tsaka yung shuttle, yung mga empleyado. So, pag umabsent ako, magkakaroon ng epekto yung mga baka marami ding maka-absent o maraming magagalit. Tama. Oo. Marami nang sagasaan. Yes, oo. Uy, absent siya, pasok ka ngayon. Oo. Makagalit siya. Sinusunugan daw kayo? Oo. Eto, kung napapansin mo, Apo. yung aming bahay. Nung last May 5, 2023, last year. Lecture lang. Diyan lang nagpisa yung sunog Talagang napakaswerte namin kasi kalay mo gitnang-gitna. Kung napapansin mo, yun doon hindi sunog Oo nga. Kasi yung transformer doon sa poste, sumabog. So, siyempre,
Hindi, yung alipato. Hindi, yung alipatong yung baga. Maraming tambak dyan yung kapitbahay namin ng mga mineral water, lagayan. So yun, madaling kumalat yung apoy. Kaya ito ngayon, sir, Kaya ito, kakabalan niya. ayan. Malaking gastos nito, sir, ha? Oo, baon na tayo sa utang. Pero kaya naman, Gusto nyo pa rin, nasa puso nyo pa rin yung pagiging stuntman. Oo naman. Halimbawa, may offer, tapos hindi naman pang matagalan, go. Pwede ako, basta pero yung magla-lock-in tayo or isang linggo. Actually, sabi ko nga, pagka meron pre, yung isang araw lang, may eksena na sige, isama mo ako. Pero kahit na hindi ako ganun na, kasi gusto nila nga magbalik yung ensayo hinahanap ng katawan na, willing naman ako ulit magturo sa kanila. Kasi hinahanap din ng katawan ko Oo. Lalo na kung meron silang mga bago na kasama, gustong turuan. Sabi ko, sige, willing ako. Pero yung shooting, medyo hindi muna. O kung yun nga, kung isang Basta araw lang, pag-libre pwede. Pag-libre lang. Kayo po kasi veterano na sa pagiging stuntman, no? Napakaraming pumapasok ngayon na mga baguhan na stuntman. Ano Yes. pong maipapayo nyo sa kanila na yung galing sa puso, sir? Na yung talagang totoong masasabi nyo sa pagiging stuntman? Masasabi ko lang, kung talagang hindi niya maalis, no? Na yung pumasok sa buhay stuntman, wala namang masama dyan. Pero sana, isipin nyo na meron kayong ibang trabaho bukod dyan. Kasi kung kasikatan lang ang habol mo, medyo mahirap. Lalo na kung pamilyado ka. Kasi actually kahit binata ka, hindi rin pwede. Kasi may mga gastusin ka, di ba? Kinakailangan, meron kang extra income na inaasahan bukod sa pag-i-stuntman. Kasi yung pag-i-stuntman, maganda rin niya sa katawan Physically, maganda yung katawan mo. Oo. Maganda yan. Pero yun nga, pagka iaasa mo yung pamilya mo dyan, magugutom yung pamilya mo. Ibig nyo sabihin, sir, kailangan mo pa rin maghanap ng regular na trabaho. Oo. Importante yan. Ayun nga, yung dati, mga kasamahan ko, taxi driver. Ang dami mga taxi driver. So, kung walang shooting, okay lang sa kanila. Nag-drive naman. Oo, magdadrive sila. Oo. Ganun yung ibig nyo sabihin. Oo. Tsaka, siguro, pag-ayusan yung pag-iensayo. Ayan, ang dami natin disgrasya, sir. Maraming wag yung puro lakas ng loob. Kasi hindi pwede lakas lang ng loob kasi pwede ka mga one time, big time. Correct. Marami kong kasamahan si Lito Mina sa shooting, nabagsakan ng bus. Si kwento sa akin may direksyon yan. Oo. Ang pagkakarinig ko, first time din magpalipad ng driver. Kaya pa. So, hindi niya master yon. So, dapat ang bus kasi, pagkaganunin niya. Anong nangyari? Ganun. Straight. Yung tao naman, tumakbo pa ganun. Kasi ang alam niya, gaganon Sa safe siya pa ganun. Okay. So, Dire-diretso, hindi siya gumanon. Ayun, nagabulan sila. ayun po yung nangyari sa pelikulang Bawal na Gamot. Oo. Yung kasamahan nila, sir, si Sir Lito Mina. So, ganyan nga kadelikado yung buhay ng stuntman, mga dre. Hindi yan basta-basta. Hindi yung porket gusto mong mag-stuntman, tira na. Hindi, hindi pwede. Ako, sabi ko nga, 14 years old ako nag-start. Tapos, mga 25 na, bago ako naging salang. Tagal! Oo. Nasalang ako nung mga ano lang, parang... Bit-roll bit lang. Oo, hindi kayong makakeksena sa APJ, hindi pa. Kasi yung makakeksena mo sa APJ, napakalaking bagay nun. Oo, maraming stuntman na gusto siyang makasama, pero hindi nakasama, no? So, kasi salang-sala lang yung mano sa kanya Tama, no? Kasi kinaklasify yung stuntman na makasama sa kanya. Ganyan kasi ka busisi si manager sa mga pelikula niya, kaya naman kita mo naman yung mga pelikula niya talagang di kalidad. Pag gumawa kasi ng fight yon, hindi na nagsasalita yun Gaganon lang yun, gaganon. Dapat alam mo na. Ayun, Pag gumano yan, ano ibig sabihin nun? Walop ka. Pag gumano yan, upper ka. Ganon, talagang inaano niya. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na. Tsaka minsan walang number. Babasahin mo lang yung kamay niya. So, Kaya dyan magaling yung Paquito Diaz. Magaling si Paquito Diaz, parang kabisado niya na. Yes, matagal na sila magkasama Ang nakita ko dyan magaling sa fight, Paquito Diaz, tsaka si Robin. Kay FPJ, si Lito Lapid.
Ayan, magaling din si Senador. Iba yun. Matalas yung memorize. Iba yun. Lalo na sa routine kay Senador Lito Lapid. Magaling talaga, magaling. Hanggang Tsaka ngayon yun. memorize. Hanggang ngayon. Ngayon, pinapalakpakan sa set check. Senador, Yes, totoo naman. leader na eh. So sir, huwag natin patalagan. Ako po nagpapasalamat sir. Maraming salamat po sa pagpapauna. Pasensya na sa abala sir. Okay din. Pwede pang pasalamatan natin yung mga followers sir. Kasi po, naalala kasi nila yung father nyo. At the same time, syempre sa pamamagitan nito, nakilala din nila kayo. Mga followers ng Rai TV, pasalamatan natin. Mga followers po ng Rai TV, nagpapasalamat ako sa inyo na na-interview ako ni Rai, no? Bilang ano ba yung buhay ng stuntman, pati yung sa tatay ko. Ang masasabi ko lang po sa mga kasama kong stuntman, mag-ensayo kayo mabuti dahil para sa inyo yan. At yung ating trabaho talagang hindi biro. Talagang nakataya yung buhay natin. Lagi nyo tatandaan, pag uwi mo, inaantay ka ng anak mo tsaka ng asawa mo. Dapat buo. Yung disgrasya, pwede nating ma-minimal, pero hindi natin maiiwasan. Diba? Pwedeng hindi ka na mabalian eh. Diba? Pwedeng pilay lang. Kaya konting ingat. Kasama sa trabaho natin yan. Safety first. Safety first. Siya nga pala, Sir Win ha. Ingat kayo, tsaka pagaling kayo, pagaling. Win! Maybe, anak yan ang kasamahan ko sa stuntman eh. Oo nga po. Ingat ka. Normal sa atin yung disgrasya. Pagaling ka agad. Lagi kita pinagpipray eh, na lagi kang maingatan ng Panginoon. Okay, maraming salamat sir. Thank you po. Thank you. Salamat. Galing! Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.